Welcome to Donmar TV News Channel. Nananatiling member naman ng PDP laban si Senator Coco Pimentel sa kabila po ng pagkakatanggal sa kanya bilang Executive Vice Chairman sa ginawang National Assembly ng paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi ng July. Yan ang nilinaw ni Cabinet Secretary Carlo Nograles kung saan sinabi niya na palagi pa rin nila na iniimbita si Pimentel at Senator Manny Pacquiao sa nilang mga pulong. Kasunod dyan, nagiging din ni Nograles sa interview ng RMN Manila na hindi po binabaliwala ang boses ni Pimentel at bilang member nga ng partido. Sa halip daw ay sila pa nga ang hindi dumadalo sa opisyal na pagtitipon ng PDP. Kailangan mo rin mag-participate. Kung ayaw mag-refuse ka rin mag-participate, parang wina-waive mo rin yung right mo to voice your opinion and make your suggestions and recommendations in that platform, in the formal platform of discussion ng partido. Iba naman yung magsasalita ka rin sa media. Iba rin yung nandun ka officially sa kung ano man ang official meetings na nagaganap at nangyayari. Matatandaan noong nakarang linggo ay inendorso ng PDP ang tandem ni Senator Bongo at Pangulong Rodrigo Duterte bilang Presidente at Vice Presidente sa 2022 election. Si Manila Mayor Isko Moreno, isa sa mga matunog na tatakbo para sa national position sa 2022, nag-resign na sa National Unity Party at nakatakdang manumpa sa Aksyon Demokratiko. Nag-resign daw sa NUP dahil sa itong NUP sumali ito sa paksyon ni Mayor Sara Duterte. Nag-resign daw si Isko. Okay? Pero may balita tayo. Although this is not confirmed, dinediretso ko na kayo ha. This is not confirmed. May balita talaga ako sa isang tao na sabi niya, itong tao na ito, hindi naman umalis si Isko doon sa NUP. Sabi daw niya, tinanggal daw ng NUP. I'm not sure about it. I'm telling you now. Okay? But yun yung opinion ng isang taong nakausap ko. Sabi niya, hindi naman daw nag-resign, ngunit tinanggal. But I'm not sure about it. Dediretsuin ko kayo, hindi ako sure. Sinasabi ko lang yung sinabi sa akin. Ang iniwan niyang partido, merong alyansa sa partido ni Mayor Sara. Kasi posible rin naman. Kasi ang bibit-bitin nung partido niya na NUP is si Sara Duterte. Mawawalan siya ng pwesto, di ba? Kaya ang tanong, indikasyon na kaya itong tatakbo ring Pangulo si Moreno? Talaga masyadong iniintindihan. Ang importante muna ngayon, 2 linggo, yung ayuda at saka yung bakuna. Ayan. Winnable at competent. Ganito naman inilarawan ng isang mataas na opisyal ng PDP laban si Senator Christopher Bongo kung kaya't siya ang nominado ng partido bilang standard bearer sa 2022 elections. Binigyan din ni Attorney Belvin Matibag, Secretary General ng ruling party. Kumpara sa ibang aspirante, mas mataas ang tsansa ni Mr. Malasakit na magogi sa halalan. Ayon sa abogado, lalong magiging yamado ang kanilang standard bearer kung matutuloy ang kanilang pagtatambal ng Pangulong Digong Duterte. Sinabi ni Matibag na walang ibang isinusulong ang mayorya ng PDP laban kundi ang Go-Digong tandem sa 2022. Bukod sa competence at winnability, ang nabagitang tambalan ay logical at popular choice ng partido. Sa formal na pagnonominate nila ng kanilang sa National Assembly sa September 8. Ilang beses nang ikinatuwiran ng dating Special Assistant to the President na ang kanyang concentration sa ngayon ay tumulong sa panahon ng pandemya. Yan man, inamin pa rin ni Senator Go na maaari niyang ikonsidera ang pagtakbo bilang Pangulo kung loloobin ng Diyos. At kung tutuloy sa pagkandidato ang Pangulong Digong bilang Vice President sa 2022 elections. Si President Duterte lang talagang ang nanindigan dun sa kanyang unang salita. Dahil nasa batas siya, nasa rules yan, dapat dapat malibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi habang sa kasaysayan ng pamilyang Marcos, di na namin makakalimutan yan. I am Rodrigo Duterte. I am a Filipino and I love my country. It is the land of my birth. It is the home of my people. Napun ako, lalo na napanood ko yung SONA ni Pangulong Duterte, pinaalala sa atin na meron talagang ginagawang gobyerno. So there is maraming area kahit pa paano, kahit hindi ka maka-Duterte, kailangan nakikita naman natin na nagka-improvement.
yung pag-handle maraming nagpipinta sa halimbawa sa handling ng Pangulo sa West Philippine Sea. Ako naman, ang tanong ko sa kanila, anong gusto ninyong gawin? Tama yung, anong gusto ninyong gawin? May kaso na tayo, nagkaso na tayo sa ICC, nanalo na tayo, may finding na sinabi tama ang Pilipinas. Pero wala namang nangyari, hindi natin magamit yung decision na yun. Alam naman, gegerahin natin yung China. Nagre-ready pa lang tayo rito, tapos na tayo ang China ayaw manggera, ang Pilipinas ayaw manggera tayo. Bakit naman tayo papasok sa ganun? Kaya ang dapat ay yung usapan. Kaya tama rin, linalaro-laro ni Presidente yung usapan. Linalaro niya lahat pati Amerikano, kung urong-sulong din siya, hindi nila malaman kung ano ba talagang kaya sa palagay ko, tama yung direksyon doon sa West Philippine Sea. Doon sa drug war, yun talaga pinaka-priority niya. At binigyan na ng diin ng gusto yun. Pero by his own admission naman, sabi ng Presidente, hindi ko naman natapos lahat sabi nga niya, akala ko matatapos ko ito in 6 years, pero hindi meron pa rin talagang kulang na kailangan gawin. Sa corruption po, Senator Bong. Sa corruption siguro kulang sa control. Ang daming nangyayari na hindi kanais-nais. Sa akin palagay, ako talagang reputasyon, may kilala naman natin si Digong Hindi naman talaga siya hindi naman siya talaga interesado sa ganyang paghingi, wala siyang reputasyon na ganyan. Yun lamang sa akin palagay, yung sistema ngayon ng bureaucracy masyadong maluwag. Marami talaga nakakalusot. Kaya kailangan isikipin natin yung tinatawag ng checks and balances. Basta gawin natin talaga lahat very transparent and very accountable. Marami pa rin nakakalusot marami pang kuminsan malaki rin ang pinag-uusapan. Opo, hindi. Ito, allergic si Pangulo dito Pagka nababanggit na mas malala ba ang korupsyon ngayon kaysa nung nakaraang panahon. Kaya nga bugbog sarado si Manny Pacquiao sa Presidente sa mga support. Palagay ko hindi maaari dahil mas marami siyang ginawa para labanan ito kaysa sa mga nakaraan. Ang mga nakaraan parang pinabayaan lang yan at hindi iniintindi. Siya talagang tinutukan niya Kaya kahit meron pa, talagang binigyan na din talaga ng diin at pinaglalaban niya yung korupsyon